Ang digulong na pangarap ni Nanay Teresa, isang kwentong OFW mula sa United Kingdom, UK, isang lisensyadong physical therapist sa Pilipinas si Teresa. Pero sa kabila ng kanyang propesyon at galing, ang kinikita niya sa isang maliit na klinika sa probinsya ay hindi sapat para matustusan ang mga terapiya at gamot ng kanyang bunsong anak na si Timmy na ipinanganak na may cerebral palsy. Gabi-gabi, habang minamasahe ni Teresa ang mga binti ng kanyang anak, may luha sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, Timmy," bulong niya habang nakatingin sa 7 taong gulang na bata. "Gagawa si nanay ng paraan para makabili tayo ng espesyal na wheelchair mo at para hindi tayo laging nangungutang ng pambayad sa doktor." Sa edad na 35, tinanggap ni Teresa ang kontrata bilang isang caregiver sa isang nursing home sa London. Iniwan niya si Timmy sa pangangalaga ng kanyang matapat na asawa na si Manuel. Sa United Kingdom, ibang mukha ng hirap ang hinarap ni Teresa. Ang trabaho niya ay mag-alaga ng mga matatandang may demensya at malulubhang sakit. Buong araw siyang nagbubuhat, nagpapaligo at nagpapakain ng mga pasyente. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto na malamig at madalas ay umuulan sa labas, basang-basa ang kanyang uniforme ng pawis at pagod. Ngunit ang pinakamatinding kalaban ay ang oras. Dahil sa 7 oras na time difference sa pagitan ng London at Pilipinas, madalas ay madaling araw na sa UK kapag nagigising si Timmy. Para lang makita ang ngiti ng anak, hindi natutulog si Teresa. Pagkatapos ng kanyang night shift, nag-aabang siya sa harap ng screen ng kanyang cellphone. "Nanay! Nanay!" Garalgal na tawag ni Timmy sa video call habang pilit na itinataas ang kanyang mga kamay. "Anak, kumain ka na ba? Ginagawa mo ba ang mga stretching mo na itinuro ni nanay?" Masiglang sagot ni Teresa, pilit na itinago ang labis na puyat at pangangatog ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng 6 na taon, walang ibang luho si Teresa. Ang kanyang mga kasamahan ay namamasyal sa Big Ben at Stonehenge tuwing day off, ngunit siya ay nananatili sa kwarto para mag-overtime sa pag-aari ng mga gawaing bahay ng iba para lang madagdagan ang kanyang ipon. Sa loob ng 6 na taong iyon, hindi nabigo si Teresa. Buwan-buwan, regular ang padala niya para sa mga gamot at espesyal na nutrisyon ni Timmy. Higit sa lahat, nakabili siya ng isang high-tech, customized na motorized wheelchair na matagal ng pangarap ng kanyang anak upang makagalaw ito ng mag-isa kahit papaano. Ngunit ang hindi alam ng kanyang pamilya, unti-unti na ring bumibigay ang katawan ni Teresa dahil sa bigat ng trabaho. Nagkaroon siya ng matinding chronic back pain dahil sa paulit-ulit na pagbubuhat ng mga pasyente. Nang matapos ang kanyang ikalawang kontrata ngayong taon, nagpasya si Teresa na oras na para umuwi. Ang digulong na pangarap ng kanyang anak ay natupad na. Oras naman para alagaan niya ang sarili niyang pamilya ng malapitan. Dumating ang araw ng pagbabalik. Pagkapasok ni Teresa sa airport arrival area sa Maynila, hinanap agad ng kanyang mga mata ang kanyang magama. Sa isang gilid, nakita niya si Manuel na nakangiti at sa harap nito ay si Timmy na ngayon ay 13 taong gulang na nakaupo sa kanyang makabagong wheelchair. Nang makita ni Timmy ang kanyang ina, pinindot niya ang joystick ng kanyang wheelchair at dahan-dahang gumulong patungo kay Teresa. Paglapit nito, pilit na tumayo ang bata mula sa upuan, gamit ang lakas ng kanyang mga binti na gabi-gabi ring itinataguyod ng mga padalang gamot ng ina. Nay, sabi ni Timmy, mas malinaw na kaysa rito noon. Nabitawan ni Teresa ang kanyang mga bagahe at lumuhod sa sahig upang salubungin ang yakap ng kanyang anak. Umiyak siya ng walang patid habang hinahagkan ang mukha ng batang kay tagal niyang pinangarap na mayakap muli. "Nandito na si Nanay Timmy, hindi na aalis si Nanay," hikbi niya. Inilabas ni Timmy ang isang maliit na medalya mula sa kanyang bulsa,
isang parangal mula sa kanyang special education school para sa pagiging most determined student. Para sa nay sa lamat po, sabi ng bata. Doon naramdaman ni Teresa na ang bawat sakit ng kanyang likod sa London, ang bawat gabing nilabanan niya, ang matinding lamig at puyat, at ang bawat luhang pumatak sa banyagang lupa ay may pinakamagandang patutunguhan. Ngayong mga araw na ito, si Teresa ay nagbukas ng isang maliit na home clinic sa kanilang probinsya kung saan nagbibigay siya ng abot-kayang physical therapy para sa mga batang may kapansanan din. At sa bawat session, ang kanyang pangunahing assistant na laging nakangiti sa kanyang digulong na upuan ay walang iba kundi si Timmy. Hindi siya nagkamit ng yaman na ginto sa United Kingdom, ngunit ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng mga pakpak sa kanyang anak upang makalipad sa kabila ng mga limitasyon ng katawan nito. Para sa lahat ng Nanay Teresa na nag-aalaga sa mga may sakit at matatanda sa UK, Estados Unidos at iba pang bansa, ang inyong mga kamay na nagbibigay kalinga sa mga dayuhan ay ang parehong mga kamay na nagpapatayo sa pangarap ng inyong sariling pamilya. Ang inyong pagmamahal ay isang lakas na kayang bumali ng anumang distansya at karamdaman. Kayo ang tunay na lunas at bayani ng ating lahi. Ang sakripisyo ng isang ina ay ang tulay na nagpapakita sa kanyang mga anak na walang pangarap ang hindi kayang abutin, gumulong man o lumakad ang tadhana.